Ito ang UNTV News Worldwide. Yes, hello sa lahat ng ating mga kasangbahay sa buong mundo. Salamat sa Diyos sa panibagong araw po at mabuting pagkakataon na bigay sa atin. Hello sa iyo, Carmela. Kamusta na? At ganoon din sa ating mga kasamang global correspondents. Ang oras na po natin, 30 minuto makalipas ang alas 4 ng madaling araw. Good morning, kuya, at magandang umaga, mga kababayan sa Pilipinas. Magandang hapon naman dito sa Western Hemisphere. Ngayon ay araw ng Lunes, September 25, 2023. Mula sa San Francisco, California, USA, ako si Carmela Marinda. At mula naman sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. Mag-aatid sa inyo ng umatikabong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. UNTV News Worldwide. Sa ating global headlines. Military cooperation ng Russia at North Korea ikinababahala. China payag makipagtulungan sa South Korea para sa isang strategic partnership. USA nagsalita na sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Canada at India. Union workers pinalawig ang protesta laban sa malalaking automakers. NASA spacecraft lumabag sa Utah dala ang unang asteroid sample. Damage sa major organs nakita sa mga long COVID patients. Una sa ating mga umaatikabong balita. Ikinababahala ng Estados Unidos, South Korea at Japan ang military cooperation sa pagitan ng Russia at North Korea. Kasunod ito ng ginawang pagbisita ni North Korean leader na si Kim Jong-un sa Russia para sa isang summit kay President Vladimir Putin. Ito ang umatikabong balita ni Kat Carriedo. Nagpahayag ng matinding concern sina United States Secretary of State Anthony Blinken, South Korean at Japanese counterparts nito kaugnay ng talakayan ng military cooperation sa pagitan ng Russia at North Korea. Kabilang na ang isang posibilidad ng arms trading. Nagkasundo sina Blinken, South Korean Foreign Minister Park Jin at Japanese Foreign Minister Yoko Kamikawa na tutugon sa anumang aksyon na magiging banta sa regional security. Gayun din ng paglabag sa United Nations Security Council resolutions. Isang linggong bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa Russia noong nakalipas na linggo at tinalakay ang military cooperation kay Russian President Vladimir Putin. Nababahala ang US sa South Korean officials na target ang summit na pahintulutan ng Russia na makakuha ng ammunition mula sa North Korea para ito sa nagpapatuloy na pag-atake ng Moscow sa Kyiv. Batay kay South Korea President Yoon Suk-yeol, kung tutulong ang Russia sa pag-develop ng weapons programs ng North bilang kapalit sa suporta nito sa giyera sa Ukraine, direktang provokasyon ito. Dagdag pa nito, gagawa ng kaukulang aksyon ng Seoul at mga kaalyado nito kaugnay nito. Kat Carriedo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Payag makipagtulungan ang China sa South Korea para sa isang strategic partnership. Sa gitna ito ng tensyon na nangyari sa pagitan ng dalawang bansa matapos bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa Russia. Ito ang umatikabong balita ni Lea Salar. To promote a strategic partnership to develop with the times. Ito ang napagkasundoan ni Chinese President Xi Jinping at South Korean Prime Minister Han Duck-soo noong Sabado, September 23 sa Hangzhou, China sa opening ceremony ng Asian Games. Mahalaga sa China ang pakikipagtulungan ng South Korea upang mas mapalalim pa ang mutually beneficial cooperation ng dalawang bansa. Nagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng China at South Korea magmula nang bumisita si North Korean leader Kim Jong-un sa Russia na siyang ikinagalit ng United States, Japan at South Korea.
Samantala, magkakaroon ng trilateral talks sa Seoul sa darating na September 26 sa pagitan ng China, Japan at South Korea na kauna-unahang summit na pinangunahan ng mga senior official sa loob ng 4 na taon. Bagamat sabi ng Chinese leader, hindi pa siya sigurado kung makakapunta siya ng Seoul para rito. Lea Salar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsalita na ang Estados Unidos kaugnay ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Canada at India. Inaasahan ng Amerika ang accountability mula sa India matapos ang akusasyon ng Canada ng pagiging sangkot nito sa pagpaslang sa isang Sikh activist ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Mula sa Edmonton, Alberta, Canada, may umatikabong balita si JP De Leon live. Hello JP, ano ang detalye sa pahayag ni U.S. Secretary of State Antony Blinken? Yes, Noel, nababahala ang Estados Unidos sa alegasyon ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na may kaugnayan ng India sa pagpaslang sa isang Canadian citizen ayon kay U.S. Secretary of State Antony Blinken. Ginawa nito ang pahayag sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng Canada at India. Si Blinken ang highest-ranking U.S. official na nagsalita tungkol sa issue. September 18 ang sabihin ni Prime Minister Trudeau na involved umano ang Indian government sa June 18 murder ng Sikh activist at leader na si Hardeep Singh Nijjar. Bukod dito, pinatalsik din ng Canada ang isang senior diplomat mula sa India. Naglabas din ito ng isang travel advisory laban sa bansa dahil sa banta umano ng terror attack. Mariin naman itong itinanggi ng India at pinatalsik din ng isang senior diplomat galing Canada. Sinuspindi din ng India ang pag-i-issue ng visas para sa Canadian citizens at naglabas din ito ng travel advisory laban sa Canada dahil sa security threats ng mga diplomat. Batay naman kay Blinken, patuloy ito na nakipag-ugnayan sa Canada habang ipinagpapatuloy ang investigasyon sa murder at hinihikayat ang India na makipagtulungan. Balik sa iyo, Noel. JP, mas lumalaki pa ang usapin tungkol dito, no? Pero kamusta naman ba ang reaksyon ng Indian community kaugnay nitong controversial na issue na ito, JP? Yes, Noel, ilang miyembro ng Indian community dito sa Canada ang nagpahayag ng pagkadismaya sa sitwasyon sa pagitan ng Canada at India. Nila, bukod sa ekstrang pag-iingat na kanilang ginagawa ngayon dito sa Canada, ay kailangan din nilang magbigay ng constant reassurance sa kanilang mga naiwang pamilya sa India na sila ay nasa mabuting sitwasyon. Noel? Alright, maraming salamat JP De Leon mula sa Edmonton, Canada. Nagkipagpulong ang ilang U.S. officials sa Vietnam tungkol sa posibleng arms deal na maganap sa pagitan ng dalawang bansa. Sa gitna ito, tensyon na namumuo sa pagitan ng China at Vietnam dahil sa South China Sea. Inaasahang darating sa susunod na taon ang fleet ng American F-16 fighter jets. Bagamat wala pang pinal na pag-uusap ang dalawang bansa, isa ito sa key topic na pinag-usapan ng mga opisyal mula sa Vietnam at US noong nakaraang buwan. Kinukonsidera naman ng Washington ang paggawa ng financing terms para sa Hanoi upang wag nang umasa ang bansa sa Russian-made na mga armas. Nilawak ng United Auto Workers ang welga nito laban sa 3 malalaking automakers sa Detroit, Michigan. Isa sa hiling ng mga manggagawa, gawing patas ang kontrata para sa lahat. Ito ang umatikabong balita ni Daniel Encarnacion. Nag-walkout ang mga manggagawa sa 38 pasilidad ng General Motors o GM at Stellantis mula sa 20 US states bilang protesta ng United Auto Workers o UAW. Mahigit 18,000 mga manggagawa na mula sa 3 malalaking automobile company ang sasali sa kilos protesta na nagsimula noong September 15. Pupunta naman si US President Joe Biden sa Michigan ngayong Martes, September 26 at inaasahang susuporta sa mga manggagawa.
Taas sahod na 36% sa loob ng 4 na taong kontrata, adjustment sa annual cost of living, pension benefits, 4-day workweek at mas magandang job security naman ang sigaw ng union members. Hindi naman kasali ang Ford sa karagdagang welga dahil sumusulong na ang usapan ng union at ng kumpanya. Ayon kay UAW President Shawn Fain, bagamat mayroon pa rin kailangan ayusin, nakikipagtulungan ang Ford sa UAW para maabot ang isang kasunduan. Daniel Encarnacion, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Inaasahan ni Canadian Prime Minister Justin Trudeau na bababa na ang interest rates ng bansa sa susunod na taon. Sa gitna ito ng pagtaas ng annual inflation rate sa bansa. Mula sa Toronto, Canada, may umatikabong balita si Bianca Quijano. Live. Kamusta, Bianca? Papaano nasabi ni Prime Minister Trudeau na bababa na ang interest rates ng Canada sa 2024? Yes, Carmela, naniniwala si Canadian Prime Minister Justin Trudeau na bababa ang interest rates sa gitna ng taong 2024 dahil na rin aniya sa pagbaba ng inflation sa Canada. Kaalinsabay nito, naniniwala ang karamihan ng economists na pananatilihin ng Bank of Canada ang kanilang policy rate ng 5% mahigit hanggang sa katapusan ng 2024. Samantala, tumaas naman ang annual inflation rate ng Canada noong nakaraang buwan sa 4% mula sa 3.3% noong buwan ng July. Sa ulat din ng Statistics Canada, tumaas ang Consumer Price Index sa 0.4%. Bunsod ito ng patuloy pa ring pag-igting ng cost of living sa bansa dahil sa interest rate ng Central Bank ng Canada. Back to you, Carmela. Bianca, ano naman ang reaksyon ng mga kritiko ni Prime Minister Trudeau? Yes, Carmela. Ayon kay Conservative Party Leader Pierre Poilievre, nagbunga ang inflation at affordability crisis dito sa bansang Canada, bunsod na rin ng malaking spending ng administration ni Trudeau noong panahon ng pandemic, Carmela. Sige, maraming salamat, Bianca Quijano mula sa Toronto, Canada. Spacecraft ng NASA lumapag sa Utah, dala ang unang asteroid sample pagkatapos ng matagumpay na mission. Ito rin ang pinakamalaking asteroid na ibinalik sa mundo para sa analysis. Ito ang matikabong balita ni Raven Campos. Bumalik na sa mundo ang OSIRIS-REx spacecraft. Matapos ang 7 taong mission, dala ang pinakamalaking asteroid sample na mula sa Bennu asteroid, kaninang 6:42 AM Eastern Standard Time. Mahalaga ang sample na ito sa larangan ng siyensya at sinasabing kinapapalooban ng origins ng buhay at chemistry early solar system. Dumadaan malapit sa mundo kada 6 na taon ang Bennu, isang maliit na carbon-rich asteroid. Noong taong 2018, narating ng OSIRIS-REx spacecraft ang Bennu. Pagkatapos ng 2 taon, matagumpay na nakakolekta ng sample na higit na mas malaki kumpara sa ibang naunang nakuha. Naging bahagi ng misyon ng complex sample return procedure, kabilang ang high-speed na muling pagpasok sa Earth's atmosphere at ang paglapag sa disyerto ng Utah. Samantala, umaasa ang mga siyentipiko na napreserba ang integrity ng sample at walang kontaminasyon na nangyari dito. Sa kasalukuyan, magpapatuloy naman ang main spacecraft ng kanyang misyon sa pagsasaliksik ng isa pang malapit sa Earth na asteroid na pinangalanang Apophis. Raven Campos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Wala pang natatanggap na signal mula sa Vikram lander at Pragyan, ang moon lander ng Indian Space Research Organization o ISRO.
Tumagal ng 2 linggo ang paglikom ng data at images at pagkatapos ay inilagay ito sa sleep mode. Inaasahan naman ng ISRO na mag-recharge ang baterya nito at gikisingin muli ng September 22. Subalit pinaghihinalaan ng mga eksperto na nasira ang battery nito dahil sa matinding lamig. Nag-touchdown ang moon lander ng India noong August na kauna-unahang spacecraft na pinakamalapit na nakalapag sa South Pole ng buwan. Nakita sa ilang pasyente ang pagkasira ng major organs dahil sa long COVID. Inaasahan namang dahil sa pag-aaral na ito, makagagawa ng lunas para rito. Ito ang umatikabong balita ni Emerald Roca. Nakita sa nasa 259 na mga pasyenteng dinala sa ospital dahil sa COVID ang pagkasira ng kanilang mga major organs kumpara sa 52 na mga pasyente na hindi nagkaroon ng COVID. Ito ang lumabas sa pag-aaral ng Lancet Respiratory Medicine sa United Kingdom. Ayon sa MRI ng mga pasyente, nakita ang abnormalities sa utak, kidneys, ngunit ang pinakamalaking impact ay ang sa baga. Wala namang nakitang significant difference sa puso at liver. Iba't ibang factors naman gaya ng edad, severity ng COVID at kung may iba pang sakit ang pasyente ang tinitignan na dahilan ng pagkasira sa mga organ sa katawan, ayon kay Dr. Betty Raman ng University of Oxford. Inaasahan naman na makatutulong ang pag-aaral na ito sa pag-develop ng gamot laban sa long COVID. Emerald Roca, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ano-ano ba ang ilang events ng Philippine Embassy ang dapat abangan ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo? Alamin natin ang detalye sa balita ni Dean Perez. What's up, kabayan? Iniimbitahan ng Philippine Embassy sa Belgium ang komunidad sa isang exhibit celebration ng 132nd anniversary ng publication ng El Filibusterismo ni Jose Rizal. Ang event na ito ay tinaguri ang Inking Independence kung saan makikita ang likha ng mga artist mula sa Bilika Art Collective. Magaganap ito mula September 30 hanggang October 14, 2023. At para sa karagdagang detalye, magpunta sa facebook.com/PH in Belgium. Inanunsyo naman ng Philippine Embassy sa Vienna ang Rambach Austria Filipino Sports Fest na gaganapin sa October 14, 2023 mula alas 11 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa Augarten. Isasagawa sa event na itong iba't ibang categories gaya ng 100-meter sprint para sa kabataan at katandaan. Iniimbitahan din dito ang lahat na mag-enjoy sa mga activities na pangungunahan ng mga Filipino trainers gaya ng stretching sessions at hip-hop Zumba dance classes. Magtutulungan naman ng Vancouver Police Department at Philippine Consulate General sa Vancouver sa pagsasagawa ng isang meet and greet. Nananawagan ang mga ito sa Filipino community sa Vancouver sa October 5, 2023 kung saan magkakaroon ng oportunidad na makausap ang mga pulis sa syudad. Samantala, magsasagawa naman ang Philippine Consulate General sa Los Angeles ng isang consular outreach program para sa Phoenix, Arizona. Ito ay gaganapin sa September 30 hanggang October 1, 2023 sa 330 West Coral Gables Drive, Phoenix, Arizona 85023. Lahat ng mga serbisyo ay by appointment only, maliban na lamang sa Assistance to National or ATN consultation sa October 1 Sunday. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob ng embahada ay ang renewal or first-time application ng e-passport, application para sa civil registry reporting, documents para sa consular naturalization at iba pa. At yan muna ang latest mga kabayan. Ako pong muli si Lynn Perez para sa UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito na, Noel, ang hindi natin makakalimutan sa lahat. Ano ba? Pwede bang bumati? Pwede! Sige, Noel, babati muna ako. Babatiin ko lang yung aking mga pamilya na nanonood ngayon. Aking papa at mama, ang aking kakambal si Clarissa. Batiin ko na rin ang tech na kasama ko ngayon kay Rhea Joseph,
At sa mga kapatid na nandyan sa Marina Park ngayon, yan, nasa may get together sila ngayon, Noel. Sana nag-enjoy kayo dyan. Batiin ko na rin si Phoebe, Kelsey, Juliana, at ang lahat ng TKs na nandyan. Ayan, hello sa inyo. Ayun, at ako din, hahabol ka yata doon, Carmela, no? Sana nag-enjoy sila. Hello sa inyong lahat. At hello naman kay Brad Junicio Cornista, kay Brad Reggie Avila dyan sa Lloydminster at lahat ng mga kapatid natin dyan. Ganun din kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Nanay Rosario Almasan, kay Nanay Nieves Yaya, ganun din kay Bebot and Hernan Calicia, kay Brad Abong and Madel Garcia, kay Aileen Anges Torres, kay Grazil Lumabong, sa aking mahal na asawang si Erwina, kay Juan at Joanne, at sa lahat ng mga taga-subaybay natin, Carmela, araw-araw sa lahat ng programa natin sa UNTV. Ayun, at puntahan na natin agad ang ating kasama sa Pilipinas. Nandiyan na si Amigo Sherwin. Hello sa iyo, Amigo. Good morning, good morning. Kamusta ba? Ano ang ating mga abangang umahataw na mga balita ninyo? Ayun, good morning Noel at Carmela. Mukhang maganda ang panahon sa inyo ngayon dyan, Noel at Carmela. Dito sa atin, okay naman. Wala na tayong halos na naitatalang mga pag-ulan sa iba't ibang lugar. Although merong binabantayan na LPA dito sa ating bansa. Unang nakita to dyan sa may bahagi ng Infanta, Quezon. So yan yung minomonitor ngayon ng Pag-asa. At ilan sa ating mga humahataw na balita na dapat abangan ng ating mga suki. Maya-maya lamang ay itong pagbawas, nakatakdang pagbawas sa presyo ng mga produktong petrolyo. After ng 11 linggong tuloy-tuloy na dagdag presyo, magkakaroon ng bawas simula bukas sa Noel at Carmela. At kung magkano, gaano kalaki, abangan mamaya, Noel. Oo, amigo, magandang abangan yan dahil parang bago sa pandinig ko, amigo, bawas. Oo. Siyempre, dito kasi sa amin naman, gaya nung nababanggit nga namin, nagpa-fluctuate kasi din talaga araw-araw yung presyo ng gasolina dito. Pero ang hindi nababawasan ay yung mga presyo ng mga pangunahing bilihin din. Kaya yan din ang mga, siyempre, inaabangan yan ng ating mga kababayan dito. Nag-scout sila saan ba nakakabili ng mga mas mura na mga pangangailangan at ramdam din talaga dito, amigo. At sa weather dito ngayon, marami pa rin tayong mga kababayan din na nakikita natin nag-enjoy din at sinasamantala din yung ganitong ganda ng weather dahil papunta na kami ngayon, amigo, sa fall season. Papalamig na rin at pagkagabi dito sa amin ay bumabagsak na sa single digit ang temperatura. No, kaya ramdam na yung lamig. Pero sa ngayon, kanina malamig Kaya medyo naka-jacket ako. Biglang uminit. Kaya ayun, amigo. Sa inyo ba, Carmela? Oo, dito, Noel. Sa ibang area, medyo mahangin pa din. Katulad kung nasan ako ngayon. Pero pabago-bago pa rin ang panahon, Noel at Sherwin. Minsan iinit, minsan lalamig. At nitong nakaraang mga araw, naramdaman din dito sa Bay Area yung smoky na panahon dahil din sa mga wildfire na ongoing pa din. Pero sa ngayon, medyo nag-improve yung hangin. Medyo healthy na sa ngayon. At sa mga susunod na araw naman, Noel, Sherwin, inaasahan yung mga pag-ulan dito sa Bay Area. Pero wala naman tayo nababalitaan na paparating ng mga bagyo o mga extreme weather, Noel, Sherwin. Ayun. At isa pa na abangan natin dito kasing nakaraang linggo, Noel at Carmela, itong naging laman ng balita, itong muling pagbubuga ng sulfur dioxide o asupre na medyo marami-rami, yung lumabas dito sa Bulkang Taal. Kaya nagdulot yan ng kanselasyon ng mga pasok sa eskwela ng ating mga mag-aaral, partikular dito sa Batangas area, dito sa Laguna, maging sa ilang bahagi ng Metro Manila. Dahil ayon nga sa mga dalubhasa o sa Department of Health, masama yung malanghap itong asupre o sulfur dioxide ng ating mga kababayan, lalo na yung mga may comorbidities o yung mga merong respiratory illness sa Noel.
Oo nga amigo, naka-monitor nga din kami sa mga balita ninyo at ano ba yung mga nararanasan ngayon dyan. Pero nabanggit mo yun sa mga respiratory concerns din amigo. Dito kasi ngayon ay nagiging usapan din yung paglalala din ng mga respiratory illnesses at yan naman tinitinan niya nila na baka ay COVID pa rin ang dahilan. Pero dahil nasa flu season kami, papunta nga kasi sa papuntang taglamig, kaya marami rito ang nagkakasakit sa Canada. Amigo at Carmela. Ito bang Nipah virus? Go ahead, Carmela. Dito rin, Noel Sherwin, sa California, isa rin sa gustong ipatupad ni Governor Gavin Newsom yung isang way para din labanan yung climate change na dito para rin maagapan yung mga respiratory illnesses nga dulot ng mga usok or yung mga climate ay yung pag-i-employ ng 20,000 din ng mga kabataan para halimbawa magtanim ng mga puno at pagpa-practice pa kung ano yung mga dapat pang gawin para labanan yung mga climate change. Ayun. How about naman yung Nipah virus, Noel? Diyan ba sa lugar nyo, meron na bang nakapasok dyan? Kasi dito sa atin, sa Pilipinas, yan nga yung binabantayan ng Department of Health dahil ang sinasabi nga sa mga balita, mas matindi ito kumpara doon sa COVID-19 na naranasan natin, Noel. Oo amigo, naka-alerto din ang public health din dito sa Canada at maging sa iba't ibang mga probinsya nga. At dito sa Alberta particular, yung isa sa mga pinag-uusapan kasi sa West Nile naman, virus. Pero marami pang mga nagiging mga source din ng mga pagkakasakit din dito. Pero tinitinan niya nila dahil sa pag-shift ng weather, amigo, dun muna nakatuon din yung ating public health dito at pinapayuhan nga rin syempre yung mga kababayan din at yung mga residente dito na magpa-flu vaccine pa rin, amigo. Ayun, sana nga para walang makapasok kung maaari talagang hindi na makapasok dahil medyo mataas-taas ang nito yung epekto nitong Nipah virus sa Noel. O yun, at sana maingatan din nga lahat sa awa tulong ng Panginoon. Sige, mag-aabang din kami, amigo Sherwin, sa lahat pa ng inyong mga umahataw na mga balita dyan. Maraming salamat, Sherwin, at sa ating mga correspondents mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mga kasangbahay, kung mayroon kayong hindi napanood na balita o nais nyong muling tunghayan ang UNTV News Worldwide, maaari niyo po itong balikan sa aming mga official social media account. I-like at i-follow lamang ang UNTV News and Rescue Facebook account at i-click ang subscribe button sa UNTV News and Rescue YouTube channel. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news program ng UNTV, pati ng iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At narito naman po ang mga salita ng Diyos na maaari nating baunin sa pagpapatuloy ng araw na ito. Nasusulat sa Book of Proverbs, chapter 1, verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. At yan po ang mga umatikabong balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong umaga ng Lunes, September 25, 2023. Susunod na ang programang Hataw Balita Pilipinas sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Mula rito sa San Francisco, California, USA, ako si Carmela Marinta. Sa ngalan ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350, mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Poliarco. Ito sa UNTV at sa UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Milyong salamat po sa Diyos.